meriendas kasi matamis na yung bunga niya. Ang ginagawa niya, sinishare na lang niya sa iba. Di ba, sir? Di ba, Doc? Gusto ko idagdag, no, na kamakailan, naging active ako sa, ewan ko kung maalala nung mga pinanganak nung, let's say, in the 70s, no? Opo. Yung kilusang bagong lipunan, no? Napakaganda nung panahong yon, right after the martial law, nagkaroon ng disiplina ang mga Pilipino. Itinulak yung Green Revolution, no? Isa yan sa mga programa ng kilusang bagong lipunan na binubuhay ko, no? Binubuhay ko. At siguro pwede ko namang sabihin din, no, na kahapon yung last day ng filing ng mga candidacy, no, isa ako sa mga tatakbong senador na magre-represent sa kilusang bagong lipunan. Aba! Pero Doc, yan po bang pagpasok ninyo sa politika, sa tingin nyo, maipagpapatuloy nyo pa yung serbisyo publiko nyo? Palagay ko lalawak lalo. Kasi, gagamitin natin yung pondo ng gobyerno sa tama, no, na hindi natin ibubulsa. Ipamamahagi natin sa mga programa na makabuluhan at para sa may hirap. Ayun. Oo, pero Doc, alam nyo, sa panahon ngayon kasi, kagaya nyo, wala kayong bahid ng politika, no? Yung ginagawa ninyong tulong, walang, walang kapalit, no, ginagawa ninyo. Pero ngayon, merong nagkumbinsi sa inyo at pumasok kayo sa ganitong, hari nawa, maituloy nyo yan. At saka, hindi kayo mahawa dun sa iba na tinutuloy dahil sa politika, pero kayo, buti na lang nauna yung service nyo. Mabuti na lang, hindi pa kayo napapasok sa ganyang pinasukan nyo ngayon na nagagawa nyo na. Yung tunay ninyong, ibig sabihin nailabas nyo na ang tunay ninyong kulay. Hindi na kayo nangailangan ng pondo, hindi nyo inabot ang pidap. Oo, pero yun na nga, no, salitang manghahawa, no. Diba? May kumpara ko sa sakit, no, na yung sakit, nakakahawa, no, na lalong dumadami. Ikaw naman, pero ang kabutihan minsan, nakakahawa rin, nadadami rin yung mabubuti. Yun! Yan ang gusto ko sinabi mo, Doc. I'm happy for that. Marunong ka talaga. Ayun ang gusto kong tumbukin kasi alam mo, ang mga, kasi ganito ikaw kasi, nagkaroon ka ng American na, sabi nga, background, di ba? Nagkaroon ka. Siyempre, kahit papano, yung kaisipan mong Pilipinong-Pilipino noon, nahaluan, no? But the point there, ang nangyari sa'yo ngayon, nagkaroon ka ng magandang ideya na pwede pala na ang isang kabutihan ay dumami pa kung puro kabutihan ang itatanim ng mga katabi mo rin. But, alam mo, Doc, maganda yan. Maganda yan, inumpisahan mo. I'm happy. Matutuwa si Camilo. Camilo, ha? Kita mo naman, sabi mo, tulong. Ito na. Ganito kasi yan, no? Ang formula ko kasi sa pagbabago, no? Dapat nagsisimula sa bawat isa sa atin. Yun. No? Maganda. At yung pagbabago ay dapat nagsisimula sa puso. No? Sa puso. Hindi sa utak. Pero ang dami nakikiusap sa akin, Doc. Swerte mo nga dahil ngayon ka pa lang. Sabi nila, 12 slot lang yung natitira. Sabi naman nung isa kong kausap, eksperto to, ha? Alam mo, Job, ang dapat tanggalin na yung mga dating pangalan doon. Huwag naman. Wala akong alam dyan. Nakikinig lang naman ako, Doc, Palitan na ng mga bagong pangalan. So, siguro isa ka na doon sa ipapalit nila kasi bagong pangalan daw, Yung mga hindi pa, sabi nga, yung mga political dynasty, yung mga, alam mo naman, yung mga paulit-ulit na nakapwesto, paulit-ulit din yung problema, napakarami din yan. Pero meron din namang paulit-ulit yung pangalan, paulit-ulit yung pamilya, pero nakakatulong. So, mga kaibigan, it's about time. Sabi nga po ni Dr. Eric San Juan, ni Kuya Mike Abe, at ni Kuya Nar Pineda, at ng iba pa nating mga kasama sa media, sabi nila, it's about time na ang mga Pilipino ay mag-isip ng tamang desisyon dahil anuman na mangyari, sino man na mapwesto at mapwesto, talagang yan ay tatanggapin natin whether we like it or not. Kaya kailangan maging
maging mapanuri ang ating mga botante. Di ba, Doc? Palagi kong sinasabi sa mga botante tuwing darating ang eleksyon na huwag nating maging basehan yung popularity, yung dami ng pera, yung dami ng pera, yung artista. Yung iba pag artista wala na pag nakita nilang sikat sa sa panununtok, sikat dun sa mga nako, alam mo sa totoo lang, diyan tayo nagkakamali Kung sino pa yung mga sikat, sila pa yung walang nagagawa halos. Hindi ko naman nilalahat kasi may mga certain person din naman na nakakagawa ng tama. Pero the point there, mas marami ang hindi nakakagawa ng mabuti dun sa mga sikat na sinasabi natin. At talagang titingnan nila yung karanasan, edukasyon ng kandidato, na merong konting track record sa pagtulong. Ganun, opo. At siguro ang mahirap talagang criteria na dapat titingnan nila na ang kandidato ay may magandang puso. Yes. Yun. Totoo yun. Diba? Yun nga yung aking laging pinapanawagan sa ating mga kasamahan ng mga marino. Piliin natin yung tao na yung kanyang personal background ba na may sinasabi. Hindi katulad nun. Kasi kanya-kanyang expertise ang tao, di ba? Pero kung yung tao na may ginawa na medyo hindi na maganda, lalo na, halimbawa, nandiyan na siya dati, ibabalik pa ba natin ulit yan? Ay gumawa na nga ng hindi maganda dyan sa kanyang pwesto. So siguro, kunin natin yung mga bago. Kaya bago! Mahilig ako. I go for the new. Yung mga senatorial na yan, halimbawa. Hanapin natin yan. Ano ba yung kanilang mga whereabouts nito, mga personal background nito? Doon natin ibase kasi malaking bagay. Katulad ng isang tao, hindi naman natin, siyempre of course, pare-pareho tayo lahat at maswerte tayo. Sabi nga ng mahal na Diyos, dahil pinaghirapan din natin, kaya narating natin yung ating kinaroroonan. So, pero kung sa pagpili na ng tinatawag nating opisyal ng ating bansa na para umasinso siguro tayo, kunin natin yung karapat-dapat na tao at higit sa lahat, yung walang bahid ng kalukuhan, di ba? Okay, tama, Doc. Hindi ka na nagsasalita. Kasi alam mo, pag ikaw pa nagsalita, baka sabihin sir,